Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyo inshallah, yung sira ngayon. So natalakay na natin yung pagtanggi ng ilan sa Quraysh doon sa ginawa ni na Abu Jahal na pagkubkob kina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Shi'b Abu Talib. At yun nga, nangyari dito yung isang himala na habang nandoon nga yung mga natipon ng mga tao sa pamumuno ni Hisham bin Amr al-Khuzai na kumbaga nagtipon-tipon na silang lima at kinakausap na nila yung Quraysh. Si Abu Talib nandun din at sinabi niya na sinabi sa akin ng pamangkin ko na kinain na o nasira na, kinain na ng anay yung sinulat ninyo na kumbaga utos. At kung siya ay nagsisinungaling, sabi ni Abu Talib, ipaubayan na ninyo siya sa amin. So parang pinapalabas si Abu Talib, kami nang bahala sa kanya. Wala kayong ipag-aalala. Kumbaga, hindi namin siya papabayaan. Kakastiguhin din namin siya. Ganun ang sinasabi ni Abu Talib. Pero ang totoo niyan, sinasabi niya lang yun. Kung halimbawa man na hindi nagsabi ng totoo o nagsinungaling o hindi totoo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nalalaman natin na si Abu Talib naniniwala talaga siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala siya. Buo ang kanyang paniniwala. Kaya nga todo suporta siya sa kanyang pamangkin. Ang problema, hindi siya naniniwala sa la ilaha illallah. Kapag si Abu Talib, pinaniwalaan niya ang kalahati ng shahadatain. Pero walang silbi sa kanya yon. Kailangan pareho. La ilaha illallah at Muhammadur Rasulullah. Hindi naman, meron din naman maaring tao nagsasabi ng la ilaha illallah pero hindi naniniwala sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareho lang. Hindi siya maituturing na Muslim. Hindi siya maituturing na Muslim o mananampalataya. At syempre napagtibay nga natin na si Abu Talib talaga ay namatay na hindi mananampalataya. At kumbaga, marami siyang mga sinabi doon sa mga panahon bago siya mamatay na nagpapatibay na namatay siyang hindi Muslim. Di ba yung mga Shia? Kumbaga, dinadakila nila si Abu Talib. Pero mas napagtibay na namatay siyang hindi Muslim. At doon nga habang nandun sila sa pagtitipon na yun, yung kinumpronta na ng mga nagtipon-tipon na Quraysh, sina Abu Jahal, wa ba'da an daral kalam bainal qawmi wa baina Abi Jahal qamal mut'im ila sahifati li yashukkuha. Matapos yung palitan ng pag-uusap sa pagitan ni na Abu Jahal at ni na Mut'im, so doon sa papel na yon, gusto nang punitin mismo ni Mut'im. Hindi pa nila nakikita yung papel, hindi pa nila nakikita ang papel. Pero kung buo man yung papel, pupunitin niya rin yun. Regardless. So, hindi pa nila yun nakikita. Binuksan niya yung Kaaba, pupunitin niya yung papel. Pawajadal aradata kad akalatha. At nakita nga niya ni Mut'im na ang anay ay kumain na doon sa papel. Illa bismikallahum. Liban na lamang sa mga kataga na bismikallahum o Allah o sa pangalan mo o Allah. Kasi ganito nila, kumbaga, sinisimulan yung kanilang mga dokumento. Sa Islam, sinisimulan natin ang lahat sa Bismillahirrahmanirrahim. Sila, bismikallahum. Sa parehong kahulugan halos. Wa ma kana fiha min ismillah. Yun lang ang natitira at anumang parte ng dokumento na yun na may pangalan ni Allah. Fa innaha lam ta'kulhu. So namang may pangalan ni Allah ay hindi kinain ng mga anay.
Tamma naqdus sahifa wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min asy-syi'b. At ang nakita nga ito ni na Abu Jahal, so katulad nga nung napagkasunduan nila ni Abu Talib. So inabanggit ko kanina, yung unang sinabi ni Abu Talib, kung hindi totoo yung sinabi ng pamangkin ko, kami nang bahala sa kanya. Pero nga kung totoo na kinain nga ng anay yung papel, pawawalang bisa ninyo ang pagkubkob na ito. At yun nga, nasira na ang kasunduan na ito at lumabas na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sino mang kasama niya doon sa Syekh Abu Talib. Yun nga doon sa mga ulat, kasama doon nila si Omar. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala doon. Hindi nila kasama si Abu Bakar. Kaya si Abu Bakar, mautak din si Abu Bakar. Kasi kung sasama siya doon, wala na, nasama siya doon sa mga nahirapan. Kaya ang ginawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kasama siya doon sa mga nagpupuslit. Kasama siya doon sa mga nagpupuslit ng pagkain, papasok kina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan, di ba iniisip ng tao, may plano siyang maganda pero merong plano na mas maganda. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kung sa kagustuhan na mapasama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinakamay kagustuhan na sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mas magiging kapaki-pakinabang kung nasa labas si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at nagpupuslit ng pagkain o ano pa mang pangangailangan nila. So ganun dapat yung tao. Kailangan malalim at advance siya dapat mag-isip. Kumbaga kung yung mga kalaban merong pakana, so dapat yung mananampalataya meron din siya mga pakana. Inshallah. Na naagapan niya kung ano man ang plano ng kalaban, inshallah. So napakaganda nung ginawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa panahon na ito ng pagkakakulong nila. 3 taon na kumbaga tumulong sa kanila si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At yung iba pang hindi ko maalala si Uthman kung nandun din ba. Pero si Ali sigurado nandun kasi ano naman siya, di ba? Banu Hashim. Pero si Abu Bakar wala doon. Wala siya doon sa Syekh Abu Talib. Waqad ra'al musyrikuna ayatan adhima min ayati nubuwatihi. So nakita ng Quraysh ang dakilang tanda o himala ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila ito, nasaksihan nila. Walakinnahum kama akhbarallahu anhum, subalit sila katulad ng sinabi ni Allah tungkol sa kanila, wa in yaraw ayatan yu'ridu kung makakita man sila ng himala o patunay, kumbaga ipapakita sa kanila yung patunay, wa yaqulu sihrun mustamir. Kung makakita man sila ng patunay o ng himala, ang sasabihin lang nila ito ay salamangka na nagpapatuloy. Itatanggi lang nila. Kumbaga sa Quraysh, alam na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre ipinahayag sa kanya ni Allah na kumbaga kahit ipakita pa niya lahat ng aya, hindi rin maniniwala ang sino man sa Quraysh liban na lang sa syempre ginabayan ni Allah kalaunan. Pero nga nalalaman natin ang karamihan sa mga pinakamatatanda ng Quraysh, namatay talaga sila sa Badar. Ang matanda lang ng Quraysh na naiwan sa kanila, syempre si Suhail bin Amr na nag-Muslim na nandun sa Badar. Pero karamihan na matatanda sila, sa kanila patay lahat. Si Ubay bin Khalaf, si Umayyah bin Khalaf, si Utbah bin Rabi'ah, si Al-Walid, na tatay ni Khalid al-Walid, namatay na siya bago pa man yung hijra sa Madina. Abu Jahal, patay. At yung iba pang mga matatanda ng Quraysh. So, ilan lang sa kanila ang nag-Muslim kalaunan. Pero yun nga, kabilang na sila dito na makita man nilang lahat ng tanda. Hindi rin sila maniniwala at sasabihin pa nila ito ay salamangka na nagpapatuloy. Aridu an hadihil ayah wasdadu kufran ila kufrihim.
o u'ridu an hadihil ayah, na sila raw ay mga pinakitaan ng tanda na ito, pero sila ito malikod mula sa tanda na ito at nadagdagan pa sila ng kawalang pananampalataya. At yung nga, pagkatapos nito ng Shi'b Abi Talib, nagpatuloy pa rin ang Quraysh. At syempre, bumalik na naman sila sa pakikipag-diplomasya. At this time, kinausap na naman nila uli si Abu Talib. Si Abu Talib ang kanilang kinausap. Ito nga, yung akhiru wafdi Quraysh ila Abi Talib. Ang kahuli-hulihan na delegasyon ng Quraysh kay Abu Talib. Yung nga, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ash-Shi'b. Nang lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula doon sa Shi'b, wa ja'ala ya'mal ala shakilatihi, at nagpatuloy siya sa kanyang mga ginagawa na da'wa at mga gawaing pagsamba, lalong-lalo na doon sa Kaaba. Wa Quraysh wa in kanu qad taraku al-kati'ah, at ang Quraysh naman nang pinutol na nila yung pagkubkob sa mga Muslim, lakinnahum lam yazalu amilina ala shakilatihim min ad-dagti ala al-muslimin wasaddi an sabilillah. Ang Quraysh naputol na yung pagkubkob nila sa mga Muslim sa Shi'b Abi Talib, pero nagpapatuloy sila sa panggigipit sa mga Muslim at pagharang sa landas ni Allah. Wa amma Abu Talib fahuwa lam yazil yahutu ibn akhi. Pero si Abu Talib nananatili na nagpoprotekta sa kanyang pamangkin. Lakinahu kana kad jawaza ath-thamanin min sinnihi. Sa panahon na ito, paglabas nila ng Shi'b Abu Talib, umabot na raw sa edad na 80 sa kanilang pagtatantya. 80 years o mahigit pa si Abu Talib. At mahina na rin talaga ang kanyang katawan. Wa kanatil alam wal hawadith ad-dakhmah al-mutawaliya mundu sanawat la siyama hisaru Shi'b kad wahanat wa da'afat mafasalahu wa kasarat salbahu. Si Abu Talib, yung tumanda na rin siya nga ng husto at kumbaga, yung mga naipon niya ng mga pinagdaanan ng mga mahihirap na mga kaganapan sa kanyang buhay, lalong-lalo na yung 3 taon na gutom at iba pang paghihirap doon sa Shi'b Abi Talib, ay nagdulot na manghina ng kanyang katawan. Nanghina na yung kanyang mga kasukasuan at nanghina na ang kanyang likod. At sa kalagayan na ito, falam yamdi ala khurujihi min ash-shi'bi illa ashhurun ma'dudat. Hindi lumipas ang ilang mga buwan pagkatapos sila makalabas doon sa Shi'b. Wa idha huwa yulahikuhu al-maradu wa yalihu bihi. Dinatnan na nga ng matinding sakit si Abu Talib. Wa hina idin khafal musyrikuna su'a sum'atihim fil arabi an ataw ba'da wafatihi bimunkarin ala ibni akhihi. Nung nabalitaan ng Quraysh yung pagkakasakit ni Abu Talib, kumbaga, yung mga musyrik ng Quraysh, ang inaasahan kasi nila pagka mamatay na si Abu Talib, syempre mawawala na ang proteksyon o magpoprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Quraysh, syempre kung gagawin naman nila nga yung plano nilang papatayin nga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng harapan, mahihiya sila na, kumbaga, sasabihin ng mga Arabo na porke namatay yung taga-protekta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumantala nila o nag-traidor sila agad-agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya gusto sana nila na bago pa man mamatay si Abu Talib, ay pumayag na si Abu Talib, mapapayag nila si Abu Talib, napatayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga isuko ni Abu Talib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo yung kagaguhan ng Quraysh. Yung kumbaga huwad na kabanalan ito huwad na kabanalan. Gusto nilang gumawa ng masama, pero ayaw nilang magbumuka silang masama.
Iba nung klaseng kagaguhan yun. Kung gagawa sila ng masama, di gawin na nila ng sukdulan. Pero yung ayaw nila yung magmumukha silang gago sa kanilang ginagawa. Kung gusto nila, kung magkakatwiran nila sa mga Arabo, sinuko sa amin yung pamangkin niya, kaya namin pinatay eh. Sinuko sa amin. Kung di naman susuko sa amin, di naman namin gagalawin yan eh. So, meron silang sisisihin. Gusto nila meron silang sisisihin. Matatalino sa kagaguhan talaga yung masasamang tao eh. Hindi mo alam paano nila naiisip yung mga bagay-bagay na pinaggagawa nila. Yung mandurugas, halimbawa, isipin mo pa, paano niya kayo naisip yun? Ano? Galing. Paano niya nagagawa yung, o paano niya nasasabi yung mga bagay-bagay na sa pamagitan nito, naakit niya yung mga tao, na maloko niya. At iba't iba pang mga katulad nito. Pahawalo, marratan ukhra. At gumawa na naman sila ng isa pang huling pagkakataon, an yufawadun nabiya sallallahu alaihi wasallama bayna yadayhi. So nagpadala daw sila ng kanilang delegasyon, yung nga patungo kay Abu Talib, at syempre makikipagnegosasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tu ba'da ma lam yardu i'ta'ahu qabla dalik. At pagbigyan na sila sa siyang ipinagkait sa kanila ni Abu Talib noon pa. Faqamu biwafadatin hiya akhiru wafadatihim ila Abi Talib. Sinakatuparan nila yung kahuli-hulihan nilang delegasyon kay Abu Talib. Kasi ilang araw na lang pagkatapos nito, namatay na si Abu Talib. At iniulat Ibn Ishaq at ang iba pa na tala ng nangyari na ito. Lamashtaka Abu Talib wa balaga Quraishan thakaluhu qalat Quraish ba'daha li ba'din inna Hamzata wa Omar kad aslama. Sasabi ni Ibn Ishaq nang nagreklamo, kapag nagkaharap na sila, nagreklamo din si Abu Talib dun sa hinihiling ng Quraysh. Yun yung kanyang naging paraan ng pagtanggi. Doon, hindi pa pala sila nagkakaharap dito. Yung narereklamo pala ni Abu Talib yung kanyang sakit. Sa sobrang sakit ng nararamdaman na ni Abu Talib ay dumadaing na siya sa kanyang sakit. At nabalitaan na nga ng Quraysh yung sakit ni Abu Talib. At ang Quraysh, nag-usap sila, napag-uusapan nila sa isa't isa na sina Hamza at Omar ay nag-Muslim na. Kumbaga big deal sa kanila yun yung pag-Muslim ni na Hamza at Omar. Yung nga, pagkatapos sa pag-Muslim nilang dalawa, di ba? Ang naging sagot nila, yung pagkubkob sa mga Muslim sa Sheikh Abi Talib. Kumbaga, nakikita nila na lumalakas ng mga Muslim. Waqad fasha amra Muhammadin fi kabaili Quraishin kullaha. At lumaganap na ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabuuan ng Quraysh. Walang sino man sa Quraysh liban na lamang na nakakaalam kung anong ipinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi nila sa isa't isa, "Fantaliku bina ila Abi Talib." Kaya pumunta na tayo kay Abu Talib. Falyakhud ala ibni akihi wa liyu'tihi minna. Wallahi ma na'man an yabtazuna amruna. So yun ang pag-usapan nila, sige pumunta na tayo kay Abu Talib upang tayo ay makapaghiganti na sa kanyang pamangkin. At gayon nga din, kumbaga makakapaghiganti sila sa pamangkin ni Abu Talib. At kumbaga mababawi na nila yung kung ano man yung ginastos nila o ano paman sa kanilang pagtatangka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkaroon na ng resulta. Kasi mga negosyante itong mga to iniisip nila marami na silang ginastos sa bagay na ito pero hindi pa rin tumutubo. So ngayon kailangan na itong tumubo. At sa iba pang ulat o filaf din, fa inna nakafu an yamuta hada syekh fayakunu ilayhi shay'un fa tuayyirna bihil Arab. Sabi naman
na inulat din naman na sinabi ng Quraysh sa isa't isa na kinatatakutan natin na kapag mamatay ang matanda na ito, si Abu Talib, so maaring may magbabago. Maaring may magbabago. Kapag nawala si Abu Talib, maaring meron pang ibang, kumbaga magbabago doon sa kalagayan nila na hindi nila alam o hindi na nila kontrolado. Kasi ngayon, kung si Abu Talib lang kaharap nila, may pag-asa sila. Pero paano yung halimbawa, magbabago yung kalagayan, mamatay si Abu Talib, at yun nga, bigla nilang mapapatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipipintasan din sila ng mga Arabo katulad ng kinatatakutan nila. Whereas sa ganitong kalagayan, kung mapapasuko nila si Abu Talib, na kumbaga ipagkakanuli ni Abu Talib yung kanyang pamangkin, na yun ang gusto talaga nila, magiging para sa kanila marangal na gawain ang ganon. Yakuluna, tarakuhu hatta idha mata amuhu wa tanawaluhu. So kinatatakutan nila, kabilang doon sa kinatatakutan nila na ipipintas sa kanila ng mga Arabo. Sasabihin ng mga Arabo, ang Quraysh mahina. Hindi nila kayang galawin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagawa lang nilang patayin ito nung namatay na yung kanyang tito. Yung namatay na ang kanyang tito na nagpoprotekta sa kanya. So yun din yung isang kumbaga kinatatakutan ng Quraysh na sasabihin ng ibang tao. Say nga, masyu ila Abi Talib fakallamu. At naglakad na sila patungo kay Abu Talib at kinausap nila siya. Wahum ashrafu qawmihi. At kasama ng grupo na ito ang pinakamatatanda ng Quraysh at pinakamayayaman sa kanila. Si Utbah bin Rabi'ah, yung kapatid niya, si Shaybah bin Rabi'ah. Tapos si Abu Jahal bin Hisham. Doon sa Badar, si Utbah at si Shaybah, tsaka yung anak ni Utbah. Ano ba pangalan ng anak ni Utbah? Nakalimutan ko. Basta silang tatlo. Ang naunang lumaban sa mga Muslim. Di ba nakaharap nila si Hamza, si Ali, at saka si Abdullah bin al-Harith. Napatay yung tatlo. Si Utbah, si Shaybah, at si Al-Walid pala. Si Al-Walid bin Utbah, yung anak ni Utbah, napatay doon. Sa tatlong Muslim na lumaban, ang namatay lang kalaunan si Abdullah na namatay sa kanyang sugat. Kaya ganun na lang ang galit ni Hind bint Utbah, yung anak na babae ni Utbah na asawa ni Abu Sufyan kay Hamza. Kaya ngayong mga ulat, di ba, doon sa Uhud na kinain pa raw ni Hind yung atay ni Hamza, although may mga scholar na nagsasabi na hindi raw, mas malamang hindi totoong nangyari yun kasi hindi yun ugali ng mga Arabo. At pangalawa, si Hind, may posibilidad. Si Hind ang umupa kay Wahshi para patayin si Hamza. Si Hind ang umupa kay Wahshi para kumbaga, isa lang ang misyon ni Wahshi doon sa Uhud, ang patayin si Hamza. So napatay ito lahat. Itong si Utbah, si Shaybah, yung anak niya si Al-Walid, hindi kasama rito kasi puro matatanda lang yung pumunta doon. Si Abu Jahal, nandun din, kumausap kay Abu Talib. Si Umayyah bin Khalaf, kasama doon, yung kapatid, hindi kapatid, yung boss ni Bilal mismo, si Umayyah bin Khalaf. Yung kapatid niya, si Ubay bin Khalaf, yung napatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Uhud din. Kumbaga nasugatan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaunan namatay siya sa sugat na yun. Si Abu Sufyan, kasama rin nila. Fi rijalin min ashrafihim, at iba pang mga lima lang pala talaga sila, na silang pinaka mataas sa kanilang tribo. Wala na rito si Al-Walid bin Al-Mughira, yung tatay ni Khalid bin Al-Walid. Posibleng patay na siya dito. Patay na siya sa panahon na ito. Wahum kamsatu wa ashruna takriban. Meron pa nga sila iba pa palang kasama. So bukod dito sa mga ito, 25 sila lahat-lahat na pumunta kay Abu Talib. So biruin niya, isa lang kakausapin niyo, tapos ang dami-dami niyo, 25.
Sabi nila, Ya Abu Talib, innaka minka o innaka minna haytu qad alimta. So binola-bola muna nila. Ganito sila magsalita, babola. Abu Talib, tunay na nalalaman mo kung gaano kataas ang kalagayan mo sa amin, kung gaano ka namin ginagalang, gaano ka namin minamahal. So ganun yung ganun sila magsalita. Pero kung ako to, sasapakin ko ng bigla to. Hindi na papaligoy-ligoy pa. So, sabi nila, alam mo na kung anong kalagayan mo sa amin. Wakad, hadaraka matara. At dumating sa iyo ang pangyayari na, yan, nakikita mo na kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Wa tukawifu na alayka. At ang nangyayari na ito ay kinatatakutan namin lalong-lalo na para sa iyo. Kumbaga pinapakita nila na si Abu Talib, hindi niya nakikita yung tunay na nangyayari. Kumbaga sila pinapakita nila, nagmamalasakit sila, at sila ang tunay na nakakakita ng nangyayari. Na dapat na mapagtanto, ma-realize ni Abu Talib. Wakad alimtal ladhi, baynana wa bayna ibn akhik. At nalalaman mo na kung ano namamagitan sa pagitan namin at pagitan ng iyong pamangkin. Fada'hu, fakud lahu, minna, wakud lana, minhu. Layakif anna, wa nakif anhu, wa layada'na, wa dinana, wa nada'hu, dinahu. So yung sinabi nila, marami silang sinabi, pero yung sinasabi nila, ayaw pa nilang diretsuhin kung anong gusto nilang sabihin. So natatakot kami para sa iyo sa anumang nangyayari sa pagitan namin at ang pamangkin mo. Kaya, yung sabi nila, pabayaan mo na siya. Pabayaan mo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fada'hu, o ano ito, pauduuhu pala. So tawagin mo siya at kunin mo mula sa amin ang anumang para sa kanya. At kunin mo mula sa kanya ang anumang para sa amin. So parang gusto nila sabihin, maging makatarungan ka nawa sa pag-uusapan natin ngayon tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na marapat lamang na tantanan na niya kami. Kapal na mukha, di ba? Sila yung nanggugulo, pero sila yung nagsasabi, tantanan na niya kami. Na hayaan na niya kami at ang aming relihiyon. At kapag ginawa niya ito, hayaan namin siya at hayaan namin ang kanyang relihiyon. At yun nga, pinatawag na siya ni Abu Talib, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faba'ata Abu Talib. Pinatawag ni Abu Talib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dumating, faja'a, at dumating ito, faqala, yabna akhi, o pamangkin, sabi ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haulai ashrafa qawmik, ito ang pinakamararangal ng bayan mo. Kad ijtama'u laka liyu'tuk, nagtipon-tipon sila rito upang bigyan ka ng isang pabor o isang bagay. Waliyakadu minka, meron silang kukunin mula sa iyo, magbibigayan kayo. Thumma, putol na pala, hanggang doon sinabi ni Abu Talib. Thumma akbarahu billadhi qalu lahu wa aradu alayhi min adami ta'arrudi kullu fariqin lil akhar. So ito nga muna yung una nilang inalok. Pero alam naman natin talaga kung anong gusto ng Quraysh. Gusto nilang isuko ni Abu Talib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga pinalalabas nila ngayon, ang gusto lang nila yung magbibigayan sila. Magbibigayan sila. Na kumbaga sa pamagitan ng pagbibigayan na ito ay hindi na sila mag-aaway. Hindi na sila mag-aaway. Pero syempre, tumugon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum in na'taytukum kalimatan takallamtum biha wa malaktum biha al-arab wa danat lakum biha al-ajam. So sinabi na lang sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naisip ba ninyo, nakikita ba ninyo kung magbibigay ako sa inyo ng salita
Salita na sa pamagitan nito ay paghaharian ninyo ang mga Arabo at paghaharian ninyo ang mga hindi Arabo. So yun ninyo inalok sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gusto nila isang bagay, pero kung ginulat sila dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa ibang ulat, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yakulunaha tadino lahum bihal Arab. Ang gusto ko para sa kanila isang salita na kapag sinabi nila ito ay susunod sa kanilang relihiyon ng mga Arabo, wa tu'da ilayhim biha al-ajam al-jizya. At kapag ginawa nila ito o sinabi nilang salita na ito, ang mga hindi Arabo, ibig sabihin yung mga hindi Muslim sa konteksto na ito, kasi sa unang bahagi ng Islam, kapag sinabing Arabo, tinutukoy doon yung mga Muslim. Tinutukoy doon ang mga Muslim. Na kung gagawin nila ito, yung kukunin nila sa salita na ito, magbabayad sa kanila ng jizya ang mga hindi Muslim. Magbabayad sa kanila ng jizya mga hindi Muslim. So dito, kumbaga kakaiba yung naging approach nung pagkausap sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, anong nangyari? Meron pa palang isang version sinabi. Tapusin lang natin ito muna. Ay afala adu'uhum ila ma huwa khairun lahum. So sabi niya, o uncle, gusto ko sana sabihin sa kanila ang bagay na mas mabuti pa sa kung ano manghihilingin nila sa akin. Qala wa illam tadu'uhum. So ba't di mo sabihin sa kanila? Sabi ni Abu Talib. Sabi niya, adu'uhum ila ay yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-Arab wa yamlikuna biha al-Ajam. Sasabihin lang nila ang isang salita na susunod sa kanilang relihiyon ng mga Arabo at mapaghaharian nila ang mga hindi Arabo. At hindi sa iba pang ulat, kalimatun wahidatin, tu'tuna tamlikuna bihal Arab wa tadinu lakum bihal Ajam. Sa parehong kahulugan, halos. Falamma qala hadihi al-maqala, tawakkafu wa tahayyaru, walam ya'rifu kayfa yarfuduna hadihil kalima al-wahida an-nafi'a ila hadihil gayati wal hadda. So nung narinig nila ito, nagtataka sila. At iniisip nila, paano nila tatanggihan itong ino-offer na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung totoo nga yung kanyang sinasabi. Na paghaharian nila ang mga Arabo at ang mga tao lahat-lahat sa pamagitan ng pananalita na ito. Siyempre nagtanong na si Abu Jahal, di na makatiis si Abu Jahal. Ano ba yung sinasabi mo? Na kapag sinabi namin ay paghaharian namin ang mga tao. Wa abika linutikuha wa ashir amthaliha. Sumpaman sa iyong ama, ano man yung pinapangako mo, kaya naming ibigay yan ng 10 doble. So ang yabang talaga ni Abu Jahal. Ano man yan? Yun nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wa takhlauna ma ta'buduna min dunihi. Ang salita na sa pamagitan nito ay paghaharian ninyo mga Arabo ay ang la ilaha illallah. At ang iwan ninyo ang anumang sinasamba ninyo liban kay Allah. Yan subadala doon sa yung Omar series. Na nantig talaga ako doon may eksena doon yung nandun na sila sa sa Syria at yung pati Jerusalem na sakop na nila. Si Abu Sufyan, panood mo na ba yun? Si Abu Sufyan tuwang-tuwa. Kinakausap niya si Suhail bin Amr. Hindi niya. Ito pala yung sinasabi. Ito pala yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paghaharian nila yung mga tao sa pamagitan ng relihiyon. Hindi naman paghaharian na kumbaga aapihin nila. Kumbaga mamumuno sila sa mga tao dahil sa Islam. So nagkatotoo lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, si Abu Jahal, hindi niya ito nakita. Pero yung ilan sa kanila, hindi nabanggit dito si Suhail Pero malamang kasama siya. Si Abu Sufyan nabanggit, at yun nga, kalaunan nakita niya, nagkatotoo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tutuloy ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.